Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, kung ano mensahe ninyo ay twilight. Ayan. Surrender to the last hour when the light barely touches the flowers. Ayan. So, Cancer, maaaring lagi talaga kayong busy, no? And even before going to bed, no? Maaaring lagi pa rin kayong may ginagawa. Maaaring nasa laptop ka pa rin, maaaring nasa computer ka pa rin, maaaring, alam mo yun, you are still on your feet at kung ano-ano pa ang inyong ginagawa, no? Na maaaring yan ay related pa rin sa trabaho ninyo. So, maaaring ganun ang ganap dito. At maybe, hindi na talaga kayo nakakapagpahinga ng maayos. Kaya, inibitahan kayo dito na i-surrender nyo na yan. No? Surrender nyo na yung last hour man lang of the day before you retire for the day, before you sleep, before you go to bed. No? Para nang sa gayon, makapaghanda kayo para sa bukas. Para makapagpahinga kayo, makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo for the day, yung ganon, para na makabawi muna kayo ng lakas ninyo, physical strength ninyo for the whole day, at saka para handa na kayo for the next day. Hindi ba, Cancer? Kaya inanyayahan kayo dito na magpahinga naman kayo. Ibigay nyo na yan sa sarili ninyo. No? The last hour of the day, give it to yourself, okay? Para nang sa gayon, makapagpahinga, nang makapag-rejuvenate and replenish kayo. Relax, see? Relax. Delight in the powdered cold sunshine. You really need to get this for yourself, Cancer. Maari talaga exhausted na kayo. Maybe you are super exhausted. Maybe you are super depleted na yung energy ninyo. Kaya pinagre-relax kayo, pinagpapahinga kayo dito, no? Maybe ito yung sitwasyon ninyo sa ngayon, na talaga namang may mga nararamdaman na nga siguro kayong mga pananakit ng katawan, may mga nararamdaman na kayong, alam mo yun, yung pagod, 'di ba? Stressed out na siguro kayo dito in any area of life, 'di ba? Cancer, kaya pinagpapahinga kayo, no? Tignan niyo yung dalawa. Surrender to the last hour at relax, 'di ba? So ibig sabihin yan, pagod na kayo, Cancer. Hindi lang physically but also mentally and emotionally. Maybe you are super tired na. Kaya yan ang panawagan sa inyo. Dare, take a risk and fly. Ayan. So, maybe, pagod na kayo ngayon, meron na naman kayong bagong endeavor na iniisip gawin. No? You are going to take risk. Diba? At saka, meron kayong pag-aanuhan dito, ang tawag dito, pagsisikapan uli. Kaya, pinaghahanda rin kayo before you embark on whatever this is, na magte-take chances kayo, magte-take risk kayo. Pinaghahanda muna kayo ng Divine Universe dito. Kailangan physically, mentally, emotionally fit and ready muna kayo before you fly. 'Di ba? Nang sa gayon, makakaasa kayo na magtatagumpay kayo. Makakaasa kayo na kung ano man ang inyong gagawin is you're going to succeed. Hindi ba? Para hindi masayang ang effort, ang oras, at lahat-lahat, no? Na maaaring i-invest ninyo sa kung ano man ang endeavor na ito. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Cancer. We have travel. Ayan. So, maybe, yung pag-take risk na to is related sa travel. So, that could be travel by air, no? So, maaring malayo-layo ang gagawin ninyo dito, or yung pupuntahan ninyo, maaring ganun ang ganap dyan. Maaari din na it could be any kind of transportation, no? Maaaring iba't ibang klaseng mode of transpo dito ang gagamitin ng iba sa inyo dito sa pagta-travel ninyo. But whatever that is, that could be a new opportunity for you, no? Maaaring bagong opportunity ito. Maaaring magta-travel kayo papunta sa dahil magtatrabaho kayo sa ibang bansa, or magtatrabaho kayo sa ibang parte ng mundo, ibang parte ng Pilipinas. Maybe yung travel na yan could also be related to that endeavor na gagawin ninyo. Maaaring expansion ng negosyo. It could be anything, no? It could be for different reasons.
So, we have ambition. Ayan. Ito na yon. Set your sights beyond the horizon. Ayan. So, yung ambition ninyo dito, maaaring isa sa katuparan nyo na yan ngayon. Maaaring ngayon yun na yung gagawa ng paraan, you know? Kasi meron tayong ditong dare. You are going to take risk and fly. So, maaari talaga na yung kung ano man ang gagawin ninyo ngayon, that could be, ambition ninyo yan, no? Maaari talaga na maglalakas ng loob kayo sa ngayon and you're going to try, 'di ba? Na simula na kung ano man ang mga bagay na to na will require you to get out of your comfort zone and maaaring that is towards your ambition. Kung anong gagawin ninyo yon ngayon, maaaring towards your ambition yan, towards a realization of what it is. So we have opportunity. Look at that. You look at that. You will prove yourself and discover if you brave the rough seas. Ayan. So, feeling ko talaga dito, yung pagte-take risk na to, ito na yon, yung perfect opportunity for you to thrive, to evolve into the best version of yourself. You are going to try na ngayon na lumabas na sa inyong comfort zone and you are going to tread towards an uncharted territory dito, Cancer. So this is really beautiful, no? So good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Ayan. So, naglalaglagan ang inyong mga cards. Ayan. So, unahin natin ito. We have retreat. Ayan. So, Scorpio, maaring ungrounded kayo at this time. Maaring maraming bagay dito ang gumugulo sa isip niyo sa ngayon. For different reasons, no? Kaya iniimbitahan kayo dito na mag-retreat muna kayo. Iniimbitahan kayo dito na mag-meditate kayo, mag-reflection mode kayo. Do some kind of introspection at the same time dito para nang sa gayon magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan because maybe yung isip ninyo punong-puno, no? Maybe ang isip ninyo dito is full, no? Full, stressed out siguro ang iba sa inyo dito. Kaya maaaring hindi kayo nakakapag-desisyon ng maayos, yung isip ninyo hindi malinaw, yung gano'n, ano. Kaya, Scorpio, you need to do this. Now, you need to do this. Mag-retreat kayo or mag-solitude kayo, mag-reflection mode kayo, alright? We have serenity. Ito na nga, tignan ninyo. Value quiet days with only the rustling leaves breaking the silence. Talagang kailangan ninyong mapag-isa, no? Spend time alone. You need to put yourself in solitude so that ma-experience ninyo ang serenity, ang tranquility, no? Kasi maaari talaga na bothered kayo, ang dibdib ninyo, ang isip ninyo, maybe bothered, malalim ang iniisip, malayo ang nararating ng isip, maaring ganun ang ganap dito for some of you. Kaya when you do some kind of retreat, some kind of reflection mode, meditation, mararanasan ninyo yung inner peace, yung serenity, yung tranquility na hinahanap ninyo. Okay? So we have dream, have a cup of tea in the garden and find yourself in a good book. Maaari. Ito yung mga pangarap ninyo siguro. So never stop, 'di ba? Never stop dreaming dahil libre naman 'yan, 'di ba? Ang mahalaga lang diyan, ano? Kapag iniisip ninyo inyong mga pangarap, you also need to think about how you're going to make that reality, 'di ba? Hindi dapat natatapos doon sa pag-iisip ng kung anong pangarap ninyo, but also you need to do something about it. You need to think about how are you going to make that dream come to reality, how you're going to make that dream come to life. No? Yun ang kailangan ninyo is Scorpio. Okay? Tend to your garden. Self-care. Scorpio, yung retreat na to is also one way, diba, of taking care of yourself dahil yan ay magbibigay din ng pagkakataon sa inyo para makapagpahinga kayo, para makapagmuni-muni kayo. Okay? Scorpio, kaya ito yung ito yung kailangan ninyong gawin. Ito yung kailangan ninyong asikasuhin din sa ngayon. Aside from giving your time, 'di ba, para sa inyong mga ginagawa,
para sa inyong mga obligasyon, responsibilidad, trabaho. Aside from doing, those things, kung ano man ang mga pinagkakabalahan ninyo, isama nyo din, i-incorporate nyo din yung pag-aasikaso sa sarili ninyo. I-incorporate nyo din yung pag-aalaga sa sarili ninyo. Okay? Dahil kailangan natin ng balanse lagi, Scorpio. Kahit marami kayong gagawin, kahit marami kayong kailangang i-perform na duties and responsibilities, if you are also taking care of yourself, magagawa ninyo ang lahat, no? You can be, you can perform everything. Kahit mag-multitask pa kayo, kayang-kaya ninyo yan if you are replenished, if you are relaxed, diba? Kung nakapag-rejuvenate kayo, you would have, so much strength, diba? Tsaka alertness sa isip, concentration, focus, yung gano'n. So, kahit ano man ang kailangan pa ninyong gawin, hindi ba? Kaya kailangan ninyo na magpahinga, alagaan ninyo ang sarili, always put your self-care or your well-being on top of your priority. Reflect. Reflect, retreat, serenity. So, napakalakas ng panawagan sa inyo ngayon, Scorpio. Okay? Na magmuni-muni kayo, mag-solitude kayo. Look at that. Dream. Follow your yearning for the deep blue sea. This is a different card deck, pero pare-parehas ang sinasabi. So, reflect, retreat, serenity, self-care, sama-sama, iisa ang gustong gawin, ninyo dito, Scorpio. Dream, dream, dream. So, marami kayong pangarap talaga. Marami kayong gustong gawin sa buhay ninyo, pero maybe hindi ninyo nakikita kung paano ninyo yan gagawin. Kaya maybe yung reflection na to, yung pagre-retreat ninyo, that could open up, 'di ba, an idea, a perspective sa buhay ninyo na yun ang magbubukas dito or magbibigay ng chance sa inyo dito na makita na ninyo kung ano yung path na dapat na ninyong mapuntahan, to make your dream real, to make your dream a reality, So, never stop dreaming. Wag ninyong isipin na sa ngayon, kunyari, nasa certain age na kayo, maaaring nasa middle age na kayo, and maybe iniisip ninyo na hanggang dito na lang yung pangarap ninyo, There's no chance of making that real, diba? Kasi yung pagtupad sa ating mga pangarap, hindi yan natatapos or hindi yan nakabase sa edad, 'di ba? Matutupad ninyo mga pangarap ninyo at any age, kahit anong edad ninyo, kahit nasaan kayo, kahit ano man ang status ninyo sa buhay, if you are going to take action towards that, walang imposible, 'di ba? There's no impossible sa Panginoon. Nothing is impossible. Kaya if you have faith, if you have optimism, if you have hope sa puso ninyo na mangyayari at mangyayari din kahit ano man ang mga pinapangarap ninyo at any given age, 'di ba? Magagawa ninyo 'yan. But if you are going to stop dreaming, if you're going to stop right there na alam niyo na kung anong pangarap ninyo at hindi naman kayo gagawa ng paraan, 'di ba? You're not going to persevere, if you're not going to do anything para makalapit man lang kayo sa pangarap ninyo, talagang walang mangyayari dyan, hindi ba? Kaya, sa ngayon, maaaring itong pangarap ninyo, kailangan ninyong pagmuni-munihan sa ngayon. How are you going to make that real? Paano ninyo gagawin? Ano ang mga steps na kailangan ninyong gawin para makasimula na kayo man lang, di bang makalapit sa inyong mga pangarap? Okay? We have chance, ayan, so maybe there are chances dito na ibibigay sa inyo ang universe, para masimulan nyo nang gawin kung ano man ang inyong mga pangarap. Okay? And if you are not going to take that opportunity, na kumakatok sa inyo or ipapadala sa inyo, this is your chance already. Pero kung hindi pa rin ninyo kukunin yan, hindi pa rin kayo magte-take action, then wala na magagawa dyan, 'di ba? Ang divine universe, because ikaw na mismo hindi mo gustong gawin, or ikaw mismo nire-reject ninyo ano man ang opportunity na yan, 'di ba? Kaya open yourself, open your eyes, open your heart, open your ears dito, kasi you never know kung ang chance na to na binibigay sa inyo ay nandiyan na, hindi ba? Hindi nyo lang pinapansin, ini-ignore nyo lang. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. Pauna mensahe ninyo ay listen. Ayan. Be alert. The soft chiming bells call to nearby fairies. Ayan. So maybe, Pisces, meron tayo ditong mga may mga divine guidance kayo. There are intuitive messages siguro na pinapadala sa inyo sa ngayon. And maybe hindi ninyo yan napapakinggan, maybe hindi ninyo yan na-access, hindi ninyo naririnig, no? Kaya you're being advised here to listen to it, no? You're being advised here na pakinggan nyo muna, no? Dahil maaaring yan ang kailangan ninyong gabay sa ngayon, no, on how you're going to navigate your situation. Okay, Pisces? So, we have bloom. Ayan. So, maaaring ngayon ang panahon para mag-grow kayo, no? Maaaring ngayon ang panahon para mag-thrive kayo. Maaaring ganon. So, maybe, kung ano man ang mga intuitive messages na binibigay sa inyo ng Divine Universe sa ngayon, maybe yun ang magpupush sa inyo dito para mag-take risk kayo, para mag-take chances kayo, para sumubo kayo ng mga bagong bagay, bagong sitwasyon. Maybe this is what is going to push you para itry ninyo, di ba? Para itry ninyo na lumabas kayo sa inyong comfort zone at this time, no? This is a time for evolving, no? Maaring ito na yung time ninyo para mag-evolve kayo into the best version of yourself. Transform, yan, personal transformation. Yun ang nakikita ko dito, no, Pisces? Kasi maaari talaga na sama-sama sila, oh, nasa isang linya lang ang tinatakbo ng mga mensaheng ito. So, you're going to evolve sa ngayon. Marami kayong matututunan, marami kayong mga learnings in life, marami kayong wisdom, marami kayong learnings in life dito na mapupulot, and yun ang magpapabago sa inyo. Yun ang maring yun ang magiging gabay din, para kayo ay tumapak na or i-embrace na yung bagong kayo, 'di ba? Yung parang ganon. So there's going to be changes dito in and out, no? In and out ng sarili ninyo. So napakaganda lang kasi ito na yung pagkakataon ninyo, di ba? Na lumabas na kayo sa inyong comfort zone and evolve into the best version of yourself. So, what else for Pisces? We have self-care. Ayan. So, alagaan din ninyo ang inyong sarili. Okay? Magbigay din kayo ng oras para sa inyong sarili because maaaring na yung parang nanineglect na ninyo ang inyong sarili, no? Maybe you're too focused on different things but yourself, no? Kaya inimbitahan kayo dito na mag-self-care naman kayo, Pisces. It's about time na para alagaan yun din naman ang inyong sarili. Hindi puro trabaho, hindi puro obligasyon, mga ganon, no? Responsibilidad, but also yourself is also should be your first priority above anything else, above anyone else, okay? So, alagaan ninyo ang inyong sarili sa ngayon, Pisces. Yan ang kailangan ninyong gawin muna, no? Before anything else, so that you will be efficient, you will be on your best health, kumbaga, yung ganon. So, let's see, we have turbulence, and the mind is murky in rough waters. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo ngayon, Pisces, mayroong pinagdadaan ng medyo kaguluhan sa isip, no? Maaaring you are experiencing muddled mind, unclear thinking, siguro confused kayo about something, kung ano man ang dapat ninyong gawin siguro, or what are the things that you need to take care of, yung ganon, ano? So, maybe talaga, kailangan na ninyong pakinggan ito, no? Yung mga intuitive messages sa inyo, yung mga divine guidance ng Panginoon sa inyo, you know? Step back muna kayo ng kahit saglit lang sa kung ano man ang kaguluhang ito sa inyong isipan, okay? And listen to what your intuition is telling you, because that's going to lead you to the right path, kung ano ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin ngayon, ano ang dapat na iniisip ninyo at this time, you know, Pisces. So, what else? We have perseverance. Ayan. Continue to persevere, never give up, okay? Never give up. Giving up is not an option. Sa kahit anong klaseng sitwasyon sa buhay natin, lagi kong sinasabi yan, Pisces.
always keep your hope and faith alive. Okay? Dahil even in the darkest circumstances natin sa buhay, lagi at lagi may solusyon yan. Lagi at lagi nating malulusutan yan. Dahil unang-una, walang problema, walang challenges, walang obstacle na hindi natin kayang lampasan, hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang solusyonan. Kaya, wag na nating isipin ang problema itself, 'di ba? Kapag may problema, alam na natin kung ano ang problema, isang tabi na natin ang pag-iisip about sa problema itself dahil anyway, alam nyo na kung ano yun. Ang sunod natin gagawin dapat ngayon, papaano natin masusolusyonan ang problema na yan? Papaano tayo makakalabas sa sitwasyon na yan? So, yun dapat na lang ang iisipin natin. Once na na-figure out nyo na kung ano ang naging problema, ano ang naging ugat ng problema, so you already know kung papaano ninyo ngayon i-address ang problema na yan. Kaya, doon tayo, yun ang pagsikapan natin. Yun ang pag-isipan natin. Yun ang pag-focusan natin kung papaano natin masusolusyonan yun. So, wag mag-give up, no? Wag mag-give up. Lagi lang tayong moving forward. Lagi lang tayong nasa positibo, no? Keep persevering because sa pagtsatsaga, sa pagsisikap, natin gawin ang kung ano ang dapat natin gawin para ma-address ang problema, talagang masusolusyonan natin yan. God will send us support, diba? For us to be able to, to wither whatever it is na problema ang kinakaharap natin. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.